Makalipas ang ilang sandali, mabilis silang tumakbo pasulong, at inutusan ni Bjorn si Erwin na huwag bumagal hanggang marating nila ang portal. Sumang-ayon si Erwin dito, ngunit tumingin siya sa kanya nang may pag-aalala at nagtanong kung nakaalis na ba ang apat na adventurer. Tinanong din niya kung sa tingin ni Bjorn ay susundan sila ng mga ito hanggang sa unang palapag. Naalala ni Bjorn kung paanong nang umalis ang adventurer kasama ang kanyang grupo ay nangako itong matatandaan nila ito, at sinagot niyang maaari pa rin silang magtagpo ng mga iyon, kahit hindi nila gustuhin. Nalito si Erwin at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Bjorn na ang grupo ng apat ay sapat upang malinis ang ikalawang palapag, ngunit dahil malapit sila sa pasukan, malinaw na balak nilang bumalik sa lungsod sa pamamagitan ng pagsasara ng unang palapag, kagaya rin nila. Naunawaan ni Erwin ang lahat at napasigaw, sinabing napakatalino ni Bjorn. Bigla namang lumaki ang kanyang mga mata at bahagyang tumingin sa gilid na tila nagulat, bago niya binalaan si Bjorn na may grupo ng mga goblin na 50 metro ang layo sa kanila. Nagpa siya ang pangunahing tauhan na sa pagkakataong ito ay iiwasan na lamang nila ang mga halimaw, ngunit sinabi ni Erwin na hindi ito posible dahil tumatakbo ng diretsyo patungo sa kanila ang mga iyon. Nalito si Bjorn, pinigilan ang kanyang panga, at naisip na kadalasan ay hindi sila basta natatagpuan ng mga goblin dahil sa kakayahan ni Erwin na makadetect. Inisip niyang baka nagkataon lang iyon, saka biglang lumingon at sumigaw na magbabago sila ng direksyon. Nagulat si Erwin ngunit agad siyang sumunod, subalit bigla siyang napatigil sa pagkabigla nang mapansin niyang may palasong dumarating sa kanyang direksyon. Bago pa tumama ang matulis na dulo, mabilis siyang hinayla ni Bjorn palayo, dahilan upang mapasigaw si Erwin sa gulat. Napagtanto ni Bjorn na hindi goblin ang bumaril. Bahagyang nahihiya at halos maiyak sa takot, sabi ni Erwin na kaya naman sana niyang umiwas, ngunit hindi ito pinansin ni Bjorn at malamig na sinabi, sila iyon. Napasigaw si Erwin, at doon naintindihan ni Bjorn na ang mga adventurer pala ay sinadya ang mga goblin upang iligos sila at maghanda ng ambush sa kabilang panig. Ibig sabihin, gusto nilang maubos muna ang lakas nina Erwin at Bjorn. Nakasam ang mukha ni Bjorn habang sumisigaw na lalaban sila, at inutusan si Erwin na gamitin ang kanyang kapangyarihan. Naguluhan si Erwin at nagtanong kung alin, kaya ipinaliwanag ni Bjorn na ang tinutukoy niya ay ang kapangyarihan ng essence. Bawat essence ay may sariling espesyalisasyon, at si Erwin ay nakasipsip ng essence ng isang goblin archer. Sa laro, ang ganitong essence ay nagpapataas ng stats points at nagbibigay ng passive at active skills. Ang passive skill ay ang poisoning an arrow, na nagdaragdag ng lason sa bawat atake, habang ang active skill naman ay tinatawag na thief step, na nagbibigay ng kakayahang magkubli. Sinabi ni Erwin na hindi niya alam kung paano gamitin ang mga kasanayan, ngunit sagot ni Bjorn ay ginagamit na niya ito. Nabigla si Erwin, at napansin niyang unti-unting nagiging hindi halata ang kanyang katawan dahil sa hamog na bumabalot sa kanya, palatandaan na gumagana ang thief step. Nagulat pa si Bjorn dahil tila sapat lang ang pagnanais upang ma-activate ang kakayahan, kaya napatanong siya sa sarili kung hindi na kailangang banggitin ang utos. Habang nakatingin sa sarili, namangha si Erwin na gumana talaga ang kakayahan. Ibinigay ni Bjorn sa kanya ang backpack at inutusan siyang dalhin ito dahil siya mismo ang haharap sa mga goblin. Sinabi niya kay Erwin na hanapin ang crossbowman. Napasigaw si Erwin, tinatanong kung hindi ba masyadong delikado para kay Bjorn na mag-isa. Ngunit mariin itong sinabi na wala silang oras at inutusan siyang yumuko at maghintay, at atakihin ang crossbowman, idinagdag na may isang pagkakataon lang siya, at hanggang sa oras na iyon ay huwag itong kikilos. Mabilis siyang tumakbo pasulong, at tinawag siya ni Erwin, nagtanong kung ano ang magiging hudyat, ngunit hindi na siya sinagot. Pagkaraan ng ilang hakbang, napagtanto niyang sapat na iyon at tumigil. Napansin niyang nasa kaliwa niya ang mga goblin, nakahanda na ang mga sandata. Tumakbo siya sa gilid, napansing hindi pa lumalabas ang mga adventurer kahit may umatake na. Ibig sabihin, lilito lamang ang mga ito kapag napatay na niya ang mga goblin. Pinigil niya ang panga at inihampas ang martilyo, nagbuga ng dugo sa hangin ang mga halimaw. Mabilis siyang kumilos, itinapon ang mga goblin palayo, at napansin niyang higit sa 10 ang kalaban, 2 pa sa kanila ay mga mandirigma. Kahit abala sa pag-iisip, hindi siya nagmintis ng kahit isang hampas. Naisip niya na kung walang mga palasong dumarating, baka wala roon ang archer, ngunit bago pa siya matapos mag-isip, isang palaso ang lumipad papunta sa kanya. Agad siyang nagtakip gamit ang kalasag, at napamura sa isip dahil naroon pa rin pala ang archer. Ibig sabihin, kailangan niyang mag-ingat din sa mga palaso. Bigla siyang napakunot noon nang biglang tumalon ang isang goblin mula sa likuran at sinaksak siya ng espada. Napasigaw si Bjorn at mabilis na itinapon ang halimaw palayo, sabay depensa laban sa iba pang goblin.
Napagtanto niyang kailangan din niyang isaalang-alang ang crossbowman na nagtatago sa malayo, habang siya mismo ay walang tulong mula kay Erwin. Patuloy siyang nakipaglaban, ngunit dumarami ang kanyang mga sugat. Sa bawat tama, bahagya siyang napasinghap sa gulat. Pagkatapos ng isa pang hampas, tumigil siya sandali upang makahinga, at pinanood kung paanong naglaho ang katawan ng goblin, naging mga alab ng liwanag. Alam niyang nagiging mapanganib na. Bigla siyang napakunot noon ang dalawang palaso ang sabay na tumama, isa mula sa goblin, at isa mula sa crossbowman. Alam niyang hindi niya kayang salagin pareho, kaya pinili niyang harapin ang palaso ng crossbowman. Itinaas niya ang kalasag, tinanggap ang tama, ngunit ang isa pang palaso mula sa goblin ay tumama sa kanyang siko. Napaantig si Bjorn, at napansin niyang may lason ang palaso. Hindi na niya maigalaw ang kanyang braso, at naiwan siyang may isang braso lang na gumagalaw, kaya kinailangan niyang pumili sa pagitan ng kalasag o martilyo. Sa huli, itinapon niya ang martilyo, hinugot ang palaso mula sa sugat, at kinuha muli ang kalasag. Kahit nanginginig ang sugatang kamay, hindi niya ito pinansin. Alam niyang ang tunay na banta ay ang mga adventurer, hindi ang mga goblin. Pinigil niya ang panga at napakunot noo, alam niyang mas madali sanang patayin ang mga goblin gamit ang martilyo, pero hindi niya masasalag ang mga pana kung wala siyang kalasag. Nagpatuloy siyang lumaban, gamit ang kalasag bilang sandata at itinapon ang mga goblin sa paligid. Muling inihampas ang kalasag, at may inis sa tinig na nagtanong kung gaano pa karami ang mga halimaw. Isang nakakatakot na aura ang lumabas mula sa kanya, at sa isang malakas na sigaw, napaatras at nagsitakbuhan ang mga goblin. Pinanood silang tumakas ni Bjorn ng seryoso, at nagpa siya na huwag nang habulin ang mga ito upang makapagpahinga saglit. Samantala, namangha ang mga adventurer na napatay niyang lahat ng mga goblin mag-isa. Ngumisi ang pinuno ng kanilang grupo, sinabing hindi niya inasahan iyon, at sa kanyang palagay, kamangha-mangha ang ginawa ni Bjorn. Itinaas nito ang espada at lumabas mula sa pinagtataguan. Sinabi ni Bjorn na alam na niyang sila iyon. Sinuri niya ang mga kalaban sa harapan niya, at napansin niyang wala roon ang crossbowman. Sinabi ng pinuno ng grupo na syempre sila iyon, at nagtanong kung nasaan si Erwin. Hindi ito sinagot ni Bjorn at malamig na sinabi na umatake na lang sila. Natawa ang adventurer at sinabing halatang barbaro siya, puno pa rin ng lakas kahit galing sa laban. Pero marami rin siyang sugat, kaya inalok siyang palayain kapalit ng impormasyon kung saan si Erwin. Inulit ni Bjorn sa isip ang sinabi nitong, palayain, at naisip kung iniisip ba ng adventurer na tanga siya. Napansin niyang natawa ito at tinawag siyang baliw, inutusan ng kanyang mga kasamahan na labanan muna siya bago magtanong. Binalaan din sila na huwag magpakakampant at isipin na nakikipaglaban sila sa isang dambuhalang halimaw. Ibinigay niya ang utos na simulan ang labanan, at sabay-sabay na tumakbo ang mga mandirigma papunta kay Bjorn. Itinaas ni Bjorn ang kalasag sa harapan, pinigilan ang panga, at iniunat ang sugatang braso sa gilid na halos hindi na gumagalaw. Naisip niya kung nahanap na ba ni Erwin ang crossbowman at kung paano siya magbibigay ng hudyat. Naalala niya ang isang kilos na kakaiba sa mundong ito na siguradong makakakuha ng pansin. Bigla siyang natawa sa sarili, at sa matinding pagsisikap, itinaas ang sugatang braso, ginawang kamao, at itinuro paitaas ang gitnang daliri, sabay ngiti, desididong gamitin ang kilos na iyon bilang kanyang hudyat.